Tsaka alam mo mga girls, hindi lang pala weekend eh, month end na pala, di ba? Oh, Bilis ng bilis. panahon. Super bilis. Tsaka alam nyo, habang patagal ng patagal itong show natin na Happy Wife, Happy Life, parang lalo mas sumasaya yung bonding. Oo, Of course. Kaya it's going to be a fun-filled Friday, mga misis. Mas masaya dito sa happy place ng Happy Wife, Happy Life! Happy si wifey, happy si mommy, ang kids at baby, pati si hubby. Oh, happy place every day. Happy wife, ang saya-saya. Happy life, ang saya-saya. Happy, happy, a happy morning to you. Mga misis, panigurado ako na mas lalo kayong kikiligin kay John Spain Hour dahil magbibigay siya ng tips para magkaroon ng pogging points si Mr. O diba, panoorin ninyo ito. Alam mo, Mami, kanina, habang naglalaro kami, laro ko si Mark. Tapos? Nasawa na siya. Dalawa na rin daw yung anak niya. Doon pala sila nakatira sa may may batasan din. Teka lang, ika-text mo nga. Ano ba yan? Ming nga sa akin, di mo ako pinapansin eh. Alam mo, napapansin kita, bihirang-bihira mo na akong tignan. Kasi di ka na nag-ayos eh. Grabe ka naman. Love pa rin naman kita, pero gusto ko lang na maging maayos yung paningin ng ibang tao sa'yo. Bahala ka na nga dyan. Nunod na lang ang TV. Namimiss ko yung dati, yung naliligaw pa siya sa akin. Parang lagi siyang mabango, lagi siyang nakaporma. Yung dating siya, mag-boyfriend pa lang kami. Hindi na ako nag-ayos kasi nasawa na ako. Parang wala na sa akin yung pag-aayos. Sa trabaho na lang. Doon ko na lang binubuhos yung atensyon ko sa trabaho at sa pamilya ko. Panoorin mo yung daddy ah. Pogi Tips by John Spain Hour. Pogi tip number 1. Make sure laging looking fresh. Ugaliin ang madalas na paghihilamos ng mukha. Makakatulong din ang pagdadala ng pamunas sa mukha para mas mabilis mapunasan ng pawis. Dapat daw lagi kang fresh. Ligo lang yan, Mami. Pogi tip number 2. Marunong ka dapat magdala ng damit. Dapat maganda tignan at komportable ang damit na isusuot mo. Nakakapagpadagdag daw ito ng confidence. Sa pagpili ng pantalon, piliin yung medium or dark wash. Iwasan iyong may rip at maraming bulsa. Pagdating naman sa t-shirt, mag-invest sa mga short sleeve polos or t-shirts. Dapat pala mag-shopping na tayo, daddy. Sa shopping mo ko, Mami. Hindi, ikaw bibili. Pogi tip number 3. Dapat mabango ka palagi. Aalis ka man ng bahay or hindi. Dahil ayon sa mga eksperto, mabilis maka-attract ang taong mabango dahil sa recall nito sa ating senses. Dapat pala pabango bumili ka na. Grabe ka naman. Pogi tip number 4. At syempre, mahalaga din na healthy at fit ka. Yan ay sa pamamagitan ng pag-e-exercise. Ha? Jim? Paano yun? Ay, wait! Tama ba yung narinig ko? Jim? By the way, I'm RR. Hi! Jeric, ma'am. Rowena and Jeric. Meron kasi akong friend na mahilig siyang mag-gym. So, gusto niyo samahan ko kayo doon kasi papakilala ko yun. Tuturuan niya kayo ng mga basic about sa pag-exercise. Parang nakangailangan siya mag-gym. Kasi ang macho eh, oo, macho, no? Gusto mo maging macho? Eto, pag nag-workout pa kuya, magiging kasing katawan mo siya. Oo. So ano? Tara. Tara! Oh, let's go! Oh, ayun! Hey, Jan! Hi! Remember me? Yes, I have friends. This is John. He is the Mr. World. He wanted to have a beautiful body just like you. So can you teach him the exercise? Yeah, sure. Okay, so what do you think is the first thing we have to do? I guess for him, these two Oh, work out. okay. See how those feel. Do like 3 sets of 10 each arm, just like this. Hold on. Oh, ba nagkakamasal na, oh? Another variation is you can use the weights as well.
Oh. There's a lot of You things, wanna- ha? Ayan. You want to squat the legs. We can do also one leg. You want to keep the leg that's forward. You don't want to put the knee before the foot. You want to keep it above the toe. What workout can we do at home? Another easy workout you can do it at Yeah. home is push-ups. Marami rin ako natutunan sa pagpapapogi para sa sarili ko. Para sa asawa ko, pogi ako lagi niyan. Pag tinitignan niya ako, pogi ako sa paningin niya. Marami rin ako natutunan dun sa nag-gym kami ni RR, pati ni Jan. So, there's no more excuse, ha? Kailangan i-please natin si Mami, okay? Okay. Okay. So, say thank you to John. Thank you, Jan. You're welcome. Thank you. Yan. Para ma-achieve mo yung ganung body. Sa tulong ng aming tips, siguradong mas maiilap pa sa inyo ang inyong mga misis. Laging tandaan na walang excuse pagdating sa pagpapabuti ng ating mga sarili. Hi, Chef! Naku, sobrang excited na ako kasi yung mga ingredients na to, pwede palang pagsamahin pero kung aakalain mo, parang feeling mo hindi sila bagay sa isa't isa. So, ano na yung ating gagawin ngayon? Right now, gagawa tayo ng dinuguan pasta. Ngayon naman, pagsasamahin natin ginataang halo-halo and champurado. May ilang mga bagay na kahit gaano mo pilitin ay hindi talaga maipagsasama. Pero ngayon, papatunayan ko sa inyo na pagdating sa ilang pagkain, ang dalawang magkaibang putahe ay posible palang pagsamahin at magiging swak ang lasa sa tulong ng combined powers nila Chef Einer at Chef Julie. Hi, Chef! Hello. Naku, sobrang excited na ako kasi yung mga ingredients na to, pwede palang pagsamahin pero kung aakalain mo, parang feeling mo hindi sila bagay sa isa't Oo isa. nga, oo. Okay. So, ano na yung ating gagawin ngayon? Right now, gagawa tayo ng dinuguan pasta with bagnet. Wow, dinuguan pasta. Parang ngayon lang yata makakatikim yan, ha? Okay, first, i-deep fry natin yung pinakuluang baboy. Nilagyan nyo na yan ng, ng salt. Yan. Oo, meron na siya. Technically, yung dugo, ginawa ko na siya kanina. Nagsaute na ako ng onion, garlic, bay leaf, oregano, tapos tsaka nilagay yung dugo with vinegar. Tapos, pakukuluan lang natin siya, simmer for about 15 minutes siguro. Ganun. Okay, so, lagyan na natin yung oil. Ito na gagawin na natin yung sa pasta. Paano nyo naman naisip to, Chef? Kasi actually, yung wife ko, mahilig sa dinuguan. Okay. At the same time, mahilig din siya sa kumain ng pasta. So, nung time na nagbubuntis siya, Sabi ko na yung mga paglilihin na yan kung Oo. ano-ano yung nangyayari. o yun, Okay. doon ko naisip yun na, sige, bakit na lang di ko paghaluin yung pasta at saka yung dinuguan. So ito, bawang lang. So, bawang. Isa tayo ng bawang. Lagyan natin ng konting Sibuyas. sibuyas. Pwedeng red din dyan. Oo, pwede natin lagay yung dugo. Dugo na agad. Ganda ng pagkalapot, to. So yun pala yun Ayan na, tumatalsik na. Nagagalit Yan yung magpapalutong dyan. Nagagalit na si Bagnet. Oo nga So cooked pasta. So hinalo nyo lang dun sa dinuguan with ginisa na bawang and sibuyas. Yan. O, diba? Ang ganda! O, diba? Hi, Chef Julie. So, ano na ngayon ang ating lulutuin para sa dessert? Ngayon naman, pagsasamahin natin ginataang halo-halo and champurado. Feeling ko nga ang bigat na ng champurado Tapos may halo-halo. Masarap yan. May gata rin? Yes, Sige, may gata sige din. na. So, ang ingredients natin is tubig, malagkit,
cocoa powder, and asukal. Para sa ginataan, ang gagamitin natin ay tubig, kamote, ube, saging, bilo-bilo, gata, sago, at langka. Ang unahin natin is yung champurado. Papakuluan muna natin yung malagkit ng mga 10 to 15 minutes. Okay. So, pag medyo lumambot na yung kanin, pwede na natin ilagay yung cocoa powder. So, ano yan? May asukal na ano? O Sweetened. yung plain? Sweetened Sweetened cocoa siya. powder. Okay. Ayan, saka yung asukal. Ang bango. Tapos, hahaluin lang natin siya hanggang sa lumapot. Make sure lang na hahaluin natin siya para hindi dumikit dun sa pan. Sa pan, okay. So, pag malapot na siya, okay na siya. Set aside na lang natin, tapos gawin na natin yung ginatan. Okay. So, bali, magpapakulo tayo. Lalagay natin yung kamote at ube. So, kamote, ube, and... Bali, papalambutin lang Sinagyan natin muna. siya. Ayan. So, pag medyo malambot na yung kamote, saka yung ube, lagay na natin yung saging. Saging na saba. Yes. Ayan. Ano yan healthy. Tapos, papalambutin lang natin siya sila. So, habang pinapalambot natin, prepare natin yung bilo-bilo. Bilo-bilo, okay. So, ito yung ating glutinous flour. And then, glutinous flour tubig. and tubig. Ayan. So, magbubuo-buo tayo. Okay. Alam nyo ba na ang aking asawa na si Mark ay pinaglihi sa bilo-bilo? Talaga? Oh, kaya mukha ba siyang bilo-bilo? Kasi puti naman daw niya yung bilo-bilo. Sige na nga. Ayan. Okay. So, pagluto na yung saging, lalagay natin yung gata. Lahat na to? Yes. Anong ano to? Coconut cream. Yes, coconut. So, pag gagamit sila nung fresh, yung unang piga. Pag malapot na siya, pwede natin ilagay yung sago. Ayan. Ako. I'm sure, super hito sa mga bata. At na rin sa mga yung mga matatanda. Wala mo ng diet-diet, ha? Tapos pwede na rin natin ilagay yung langka. Okay. Ayan, syempre. Ang napapasarap din dyan yung langka. Langka. So, Ayan, pwede na natin luto siyang na. i-plate? Yes. Okay, so curious ako, paano ba natin siya pagsasamahin? Sige. So, bali, lalagay muna natin yung champurado. Tapos, ilalagay natin yung ginatan sa kasama niya sa isang plate. Ah, okay. Okay. Sige. At ito na po ang ating ginataang halo-halo champorado. Ako na naman ay nabigyan ng napakagandang pagkakataon na ma-explore yung mga ganitong klase mga pagkain. Sana wag po kayo magsawa na mag-share ng mga inyong napakagagandang recipes tsaka itong mga unique recipes. And sana kayo mga mommies, itry nyo rin po ito. Pati na rin yung mga daddies. Kadalasan bang nagkakapaltos ang inyong mga paa kapag nagsusuot kayo ng bagong sapatos? Gamit ang medyas at ang ating blow dryer, mabibigyan natin ng solusyon yan. So, susuot muna natin ang ating medyas. Isuot ang bagong sapatos. Gamit ang inyong hair dryer, tapatan ninyo ang parte ng sapatos na masikip. Kadalasan yan yung mga entrada ng sapatos. At pwede na kayong maglakad-lakad sa loob ng bahay, mga misis, para matodo-todo na ang pagbe-break-in. Yan. Pag medyo lumuwag na, huwag nyo kakalimutan, tanggalin ang medyas kasi baka lumabas kayo lang ganito. So pag lumuwag na, mararamdaman nyo yan.
Diba? Ganun lang kadali at na-break in na ang inyong bagong sapatos. Ako si Adela Juanyo Gaton, a community leader ng Barangay Batasan Hills, Quezon City. Nag-start akong tumulong sa community mga way back, mga 70s, dekada 70. Katulad ditong lugar namin, ito dati kong tawagin na squatter. Ito, sa nag-organize kami, tapos humingi kami ng tulong sa mga kinaukulan. Ngayon, from squatter, subdivision na kami ngayon. Kilalanin natin ang isang nanay hindi lamang sa kanyang tahanan, kundi sa buong komunidad. Alamin natin kung bakit nga ba siya ginawaran ng makabagong Tandang Sora Award. Kilalanin natin si Mami Adele. Ako si Adela Juanyo Gaton, a community leader ng Barangay Batasan Hills, Quezon City. Nag-start akong tumulong sa community mga way back, mga 70s, dekada 70. Ang ginawa ko, yung mga nanay, mga anak-anak, kino-convert ko sila sa magiging yung hindi lang puro trabaho, hindi lang puro problema ng budget, magkaroon din ng leisure, sports, ganyan. Welcome dito sa aming community na dating squatter, ngayon isa ng subdivision. Katulad ditong lugar namin, ito dati kong tawagin na squatter. Ito, sa nag-organize kami, tapos humingi kami ng tulong sa mga kinaukulan, nagsaliksik ako kung paano mapapaayos ang aming katayuan sa pamumuhay. Ngayon, from squatter, subdivision na kami ngayon. Dati noon, wala kaming tubig. Kung saan-saan kami kumukuha, may doon sa balon o kaya yung truck na nagrarasyon. Pero ngayon, yan, kita nyo naman, ang lakas-lakas ng tubig namin ngayon, kahit saan dyan. Alam mo naman, pinaka-kailangan ng nanay ay ang tubig. Di ba, walang ilaw, basta't may tubig. Bukod nga sa mga sports, pinagtuunan ko ng pansin ay yung livelihood kasi ng problema natin ngayon eh. Ito yung aking munting pagawaan na ang mga gumagawa, yung mga nanay ng tahanan. Kung nag-ipon-ipon ako ng mga dyaryo-dyaryo, tapos yun nga, sinampol-sampol ko. Ito yung mga finished product namin. Mga gawa ito sa papel, mga recycled papers, mga brochure. Ang pinaka-method niyan, yung papel, ikakat nila. Tapos iro-roll. Ngayon, kung gusto, ang payment doon, 10 cents per roll. Imagine mo, mag-roll ka lang niya, may 10 cents ka na. Ang naitulong sa amin ni Nana Adele dito sa paggawa ng bag. Minsan dito ako kumukuha ng baon ng mga bata, minsan pambiling bigas. Papasalamat ako kay Nana Adele at natuto akong gumawa nitong bag na to. Kasi malaking bagay din sa akin. Sabagay sa pagtulong na ganyan talagang napakasarap. Kasi, pag may kasabihan nga tayo, pagbigay ka, pabalik sa'yo ng doble. Para sa akin si Nana Adele ay magulang ko na. Pagdating sa mga problema ko, hindi ako nagdadalawang isip lumapit sa kanya. Madali siyang lapitan. Saludo ko sa kanya. Sobrang thankful po ako kay Nana Adele kasi malaki po yung naitulong niya sa pag-aaral. Kung hindi po dahil kay Nana Adele, hindi ako makakapasok ng college. Ang taong lumalapit dito yan hanggang may itutulong niya. Tumutulong talaga niya. Wala kang masasabi dyan. Noong dati kasi magulo pa yung paggawaan. Kasi unang-una kulang kami sa mga lagayan. Tapos yung mga gamit namin, kulang-kulang. Yun ang isa pa namin problema noon. Noong una, naisip ko, tawagin ko yung mga kasamahan ko para baguhin namin yung shop ni Nana Adele. Sa tingin ko magugustuhan niya yung surprise namin kasi minsan lang mangyari sa kanya ganito. Tapos nakaisip kami na si dati pag gumagawa kami, siya yung naghahanda ng pagkain para sa amin, pamerienda, ganon. Nung naayos namin, sinurprise din namin si Nana Adele na magbigay din kami ng makakain sa kanya na salo-salo kaming kakain. Noong una, wala akong naisip na, dahil lagi naman silang ganun. Parang pagdating ko na dito na, malapit na, parang sabi ko, bakit parang may kakaiba?
Thank you, ma'am, for being supportive. Lahat binibigay mo para sa amin. Iyak naman ako niyan. Kahit na may asawa na kami, nandyan ka pa rin. Sobrang thank you kasi ikaw yung naging mama namin. Para sa amin, ikaw ang pinaka-the best mother. So, Naku ba't iba ba kay mother? Kundi ako yun, no? Ay, naku. Hindi ko naman alam kung saan ako. Tuwan-tuwa naman ako. Naiyak naman ako ng gawa nyo. Yung time na yon na talagang feel ko yung pagpapasalamat nila sa akin na tagos sa buto. Ay, natouch ako talaga. Hindi ko ine-expect talaga na gano'n na pala ang accomplishment ko sa kanila. Talaga hindi ko napigilan yung tears of joy na unexpected. Ano nangyari? Biglang nagganito yung shop ko. Ba't ang ganda-ganda na? Pagpasok ko naman sa aking munting shop, nang makita ko yung aking... nagulat ako. Siyempre, tayo naman medyo nagkakaedad na ba, ano. Hindi ko na-expect. Napakaganda. Nako, nagtulong-tulong ang lahat para mapaayos. Surprise talaga sa akin. Kaya unforgettable moment in my life talaga. Dadaling ko yan sa ako'y nabubuhay. Nung makita ko yung mga materials na gano'n, tapos yung mga school supplies na yun, sabi ko, ay, talaga, napakalaking tulong nito sa akin. Nagpapasalamat ako dun sa mga nag-start ng effort, nagtulong-tulong para maging ma-surprise ako at saka yun, mapaayos yung aming proyekto. Higit sa lahat, papasalamat ako sa happy wife, happy life. Tawagin na natin si Mami Adela. Ayun, si Mami Adela. Susundin ko na si Mami Adela, ha? Mami Adela. Hello po. Good morning, Mami Adela. Good morning. Happy morning. Sa aming happy place. Happy morning. Ayan, Upo upo kayo, kayo, Mami. Upo kayo, Mami. Tatayo ako. Paandar sa'yo. Ayan. Flowers for you. Diba? At ito ay... Siyempre, yung ano namin. Dahil sa iyong kahangahangang gawain bilang asawa din na, binibigyan ka ng parangal ng happy wife, happy life. Saludo kami sa iyong kasipagan, tiyaga at buong pusong pagmamahal sa iyong pamilya at kapwa. Yes, at ito po ang Honey Jade Stone. Pagkasuot-suot niyo po ito, maaalala niyo po. Ayan, Ako na po, yes. Sige po, tulungan ko po Ay, kayo. Mami, suot mo. O, yan, para remembrance namin yan. Lagi Yes. ko maaalala. Ay, napakasaya ko. Hindi ko na-expect ito. Naiiyak ako sa tuwa kasi una-una, idol ko kayong lahat. Lalo na yung wife ng aking idol basketball. Pure Foods. Pure Foods, Mami. Sige, Pure Foods, Mami. Okay. Actually, hindi ko na-expect to. Well, I don't know how to say kasi in my life, ngayon na ako na-flatter ng gusto. Ay, tears of joy. Thank you very much. At saka, Salamat. Mami, ano po yung nagsisilbing inspirasyon nyo para mapasaya nyo po yung mga tao na nasa paligid ninyo? You know kasi, ako kasi, 4-month-old ako nang mamatay ang mother ko. Kinukup-kup ako ng mga kamag-anak. So yun ang parang naging adikain ko na pagdating ng araw, may babalik ko sa kanila ang mga bagay na yun. Mami, bakit gano'n na lang kayo ka-concern sa community ninyo? Kumbaga sa ang pagtulong ay masarap sa kalooban. Correct, totoo yan eh. Pag nakatulong at naging successful yung tao na yun, a single thank you is a very, very big thing. That's true. Yun. At saka may paniniwala ako na kapag sila'y nag-thank you, nandun ang kalakip ng panalangin nila na sana magtagumpay ka para magtulungan mo pang ikaw. Tama. That's true. Thank you na dumalaw po kayo sa aming happy place. Happy wife, happy life. Thank you, Mami. Paano mga misis? Next month ulit ha, sa Monday na yan. Kita-kits! Yes, at next month, marami pa tayong ganap dito sa ating happy place. Of course, at mas marami pa tayong mga bonding moments. Yes, lalong-lalo na po sa mga misis natin sa abroad. Mag-message lang po kayo sa amin sa Facebook, Instagram, at Twitter. See you sa Monday, mga misis. Mas masaya talaga ang morning pag tayo magkakabond. Ito ang ultimate happy place para Happy Wife, Happy Life! Yay! Ano, Mami, ready ka na ba mag-ukay-ukay? Ready. Excited na nga ako eh. O, tara, let's go! Ako din, excited na rin ako eh. Ayan, bongga o. Pop! Ayan,
Miss Ira, eto kasama ko ngayon si Mami Sally. Tutulungan natin siya about dito sa ukay-ukay. Okay mga misis, ngayon naman nakapili na kami ng damit at sapatos for Mami Sally. So Miss Ira, bakit yan yung mga napili mo? Well, this one, kung si Mommy ay nag-work, okay siya.